So far, hindi naman po tayo nagkaroon pa ng problema sa cheating sa ating memory sports competitions dito sa Pilipinas. Ano yung next international competition na aabangan ng ating teams after nito? Ang aabangan nila ay ang Asia Open Memory Sports Championship na gaganapin sa India ngayong November. November pa. So, sabihin natin, with 2 months of preparations, at ito nga yung pinaka-tune up nila, do you think kaya pa ba natin makapagkuha na mas marami pa mga medals sa ating mga players natin and even ma-earn nila yung titles? Kasi si Chloe Andrea, si Chloe, yung isa sa mga members yan, kapatid ni Charles, Grandmaster of Memory last time. At inaasahan natin na mas marami pa iba pa mga memory sports ang mag-gain ng titles along the way. Yes, kahit na may 2 buwan na lang kami halos or less than 2 months na training, mas dadalasan namin yung competition trainings natin, no? Lalo na papalapit na yung event. At bukod sa Grandmaster title, hindi lang naman yun, meron pa rin tayong mga individual events na potentially yung ating mga players sa Philippines, pwede pa rin silang makakuha ng medalya. Napakataas ng chance na makakuha ng medals ng ating mga Philippine players doon sa iba't ibang individual categories. Kasi isa sa strategy natin ay, katulad ng tanong kanina, ano ang favorite sport nyo? Anong category? Kung ano yung strength nila, doon natin sila inaasa. Kailangan exceptional sila dun sa specific category nila. So yung 2 players na kasama natin will be part of the team na o meron na tayong lineup? Malalaman natin ang final lineup, no, after pa ng ating Memory Sports Championship. Siyempre, i-assess natin yung kanilang performance after ng competition natin. Okay, sa 2 nating mga members, Charles, do you think kaya ba natin ma-sustain pa lalo ang growth ng memory sports natin considering ang dami tayong mga Pilipino ang nag-excel nga dito sa competition? What I think po is that memory sports will continue to grow in the Philippines, especially aiming at the youth, because memory sports, in my opinion, it really helps with school, and as Coach AB said earlier, it also really helps with adults or maybe older people to help with their memory, especially that they may be getting more forgetful or people who may naturally be forgetful. Okay, kay Patricia, same question po. I think nakakatulong din po yung ginagawa po nila po na parang may connections po sila sa mga schools, parang yung sa Bulacan po. Because parang naging clubs po siya or organizations sa mga school and mas magkakaroon ng interest yung mga mas bata po na students para parang mas pag kumanda po sila, parang syempre po, mas gagaling na din po sila. Okay, last question kay Coach AB. With this upcoming Philippine Championships na gaganapin na this Saturday sa Lasal Guiñels, aasahan pa ba natin na mas marami pa tayo mga Pinoy ang magpapagalingan niya dito sa sport, the memory sports, at kaya ba natin masustain pa lalo yung growth niya gaya ng sinabi ng ating mga 2 bisita? Thank you. Yes, no. Ito yung target natin sa 7 Philippine Memory Sports Championship is to continue promote yung ating event, makita ng mga players and even yung ating mga viewers yung advantages, effect nito sa mga manlalaro, positive impact nito sa kanilang performance, hindi lang sa sports, pati sa education, and yung continued growth nito sa Pilipinas, hindi lang sa bata, pati sa adults. Kasi minsan, di ba, pag sports, karamihan sa sports natin, minsan yung mga younger generation or school, it will also be interesting na for our adults
Just like I mentioned, hindi lang 70 years old, meron din tayong dalawang 49 years old na memory athletes, may 55 years old na memory athletes na nag-join sa mga previous competition. And they are normal people, they are not exceptional. They are normal people who want to enhance their ability to remember and prove to themselves na kahit na nasa 40s, 50s, or 60s na sila, kaya pa nilang mag-perform sa isang mental competition. Okay na ba? Okay, good. Thank you, Gab. Coach, yung nabanggit na ni Patricia na merong parang school sa Bulacan na nagiging parang club. Any plan to talk with or meet the DepEd para yung memory sports is para maging isang curriculum din sa sa mga eskwela? Yan po ay kasama din po sa ating mga plano, no, para mas lumagana po ang ating sports Yes, talaga. I'm sure ang daming mga, di ba, mga talaga mga academic excellent dyan sa mga eskwela, lalo na sa mga public schools na baka kailangan din nating matap sila. Yes po, yes po. Kasama na looking forward kami talaga to promote the event sa mga schools, no? Kasi at least meron silang another area na pwede nilang maghusayan. What particular school sa nabanggit ni Patricia sa Bulacan? Dr. Yama Colleges Incorporated. So si Dr. Yama Colleges, they have been supporting the memory sports competition. Even the players, ang nakakatuwa po sa school, no? Pag nagko-compete yung mga players, full support din sila. At every year meron kaming activities with them para continue nag-grow. Kung may mga athletes na pag-graduate na, napapalitan ng bagong generation. At yun nga po, natutuwa ako na yung resulta ng pag-ikot ko po sa Pilipinas ngayon, marami po akong nakausap na adults na interested sila, ipakilala din ang memory sports sa iba't ibang schools naman, even sa Visayas at sa Mindanao. Coach, may isa pang sports na para yung bridge. Kung medyo familiar ka rin sa bridge. Kasi mga cards din naman yan. Any similarity with the memory sports? So, medyo malayo naman siya. Medyo hindi po kami familiar sa bridge. Okay, kasi meron din kaming naging guest dito na bridge sport. Sa mga cards naman siya, parang solitaire na game. Pero accepted na siya eh. At saka mag-uos pa yan doon sa... The sports na member na ng Philippine Olympic Committee. So maybe the memory sports maging one of the member din ng Philippine Olympic Committee someday. Yes, so soon po, sana maging member na. So we'll be working on it. No? Kailangan lang namin makapag-tambre ng mga tamang tawag or organization kasi mostly sa memory sports, puro talaga kami mga former memory athletes. So we would be needing the brain of another person who's really knowledgeable in expanding the group. Going back sa tournament natin this coming Saturday, Coach, no? Among the 5 foreign teams na sasali, sino sa tingin ninyo medyo parang heavyweight dyan? Yan po, isa lang ang sagot lagi ng mga memory athletes pagdating sa memory sports competition, ang Mongolia. So, ang Mongolia po ay may mga manlalaro na isa sa pinakamagaling sa buong mundo. So may dadayo po, marami po yata mga grandmasters at international champion from Mongolia na gagaling this Saturday. At dahil din po dito, no, may mga, ang level po ng Mongolia is parang may mga ibang bansa na dadayo ka rin dapat nilipad sa Pilipinas. Nung malaman nila na dadating ang Mongolia, some international participants back out. Ganun kagaling ang Mongolia. At doon naman po ako masaya ngayon kasi sabi ko, kahit nandito yung pinakamagagaling na players sa buong mundo, confident ako sa ating mga manlalaro na makakapag-place pa rin tayo kahit sa individual rankings natin or sa national. I believe na may maiuwi pa rin silang So medalya. aside from Mongolia, ulitin natin, Mongolia, Indonesia, Mongolia, Indonesia, Australia, India, and Philippines. Philippines. So
Okay. Big ano ha? Mga bigatin. Bigatin ng mga kalaban ninyo. No? So, Coach, magbalik tayo dun sa system, no? Kasi digital na nga, syempre,